Isipin mo ang isang mundo kung saan ang paghingi ng tulong ng isang bata ay hindi naririnig. Sa isang tila ordinaryong tahanan ay nagtatago ang hindi mo maisip na mga kalupitan. Ito ang kwento ni Arthur Labinjo Hughes, isang masayahin at mapagmahal na 6-year-old na ang buhay ay maagang nagwakas sa kamay ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Paano nauwi sa isang malupit na kapalaran ang isang bata na punong-puno ng buhay at pagmamahal? They're wicked, evil. There's no word for them, especially your own child. Anong mga babala at palatandaan ang hindi napansin? At maaari bang naiwasan ang kanyang pagkamatay? The police knew of the family. Social services knew of the little boy. In fact, they'd visited him before his death. Samahan niyo ako na tuklasin ang nakakakilabot na mga detalye ng buhay ni Arthur at ang nakakabiglang mga pagkukulang na naging dahilan upang mangyari ito. Kung mahilig ka sa mga kwento ng tunay na krimen at sa paghanap ng hustisya para sa mga inosente, pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Alamin natin ang katotohanan. Magsisimula ang nakakalungkot na kwento ni Arthur Labinjo sa kanyang ina na si Olivia Labinjo, anak ng isang matagumpay na retiradong nurse na si Madeleine Halcrow. Si Olivia ay isang matalino at masipag na estudyante noon. Nagsilbi siya sa volunteer unit ng British Army na tinatawag na Territorial Army. Si Olivia ay isang Lance Corporal sa TA. Dahil sa kanyang kasipagan, kaya niyang pagsabayin ang kanyang tungkulin sa Army at ang kanyang pag-aaral sa University of Nottingham, kung saan kumuha siya ng economics, politics at philosophy, mga hakbang patungo sa isang maliwanag na hinaharap. Isa siyang mahusay na debater, isang kabataang babae na puno ng pangarap at potensyal para sa kanyang career at kinabukasan. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Olivia. Ang kanyang mga ambisyon ay naharap sa mga hindi inaasahang pagsubok na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at nag-iwan sa kanyang mga pangarap na hindi natupad. Nagkaroon ng bagong kabanata ang kwento ni Olivia nang makilala niya si Thomas Hughes sa Facebook. Nagsimula silang mag-date at mukhang maayos naman ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, napagpasyahan ni Olivia na ipagpaliban ang lahat ng malaman niyang buntis siya sa huling taon niya sa universidad. Lumipat sila ni Thomas sa West Midlands upang magsimula ng bagong yugto bilang mga magulang. Ngunit hindi lang ang sanggol ang dahilan ng kanyang pagtigil sa pag-aaral. Si Olivia ay nakikipaglaban din sa mga seryosong issue sa mental health at sa kabila nito siya ay naging addict. Ang dating maliwanag na hinaharap niya ay tila nawala ngunit nanatili si Thomas sa tabi niya. Siya ang naging sandalan ng magulong mundo ni Olivia, lagi siyang nariyan sa hirap at ginhawa. Gayunpaman, lalong humigpit ang hawak ng bisyo sa kanya at napunta siya sa Alcoholics Anonymous, isang organisasyon na tumutulong upang malutas ang problema sa pag-inom ng alak. Doon niya nakilala si Gary Cunningham, isang delivery driver na may parehong pinagdadaanan at sila ay naging malapit sa isa't isa. Habang buntis si Olivia, nagkaroon siya ng relasyon kay Gary at sa gitna ng lahat ng ito, isinilang si Arthur Labinjo noong ika-4 ng Enero 2014. Ang batang ito ay naging simbolo ng pagmamahal at pag-asa. He was gentle, caring, compassionate. He had a wicked sense of humour. He really did. He was just adorable. Siya ay mahilig sa mga superhero at football at ang kanyang sense of humor ay sobrang nakakatawa. Arthur, are you going to play for England? No, why not? After when I've played for Liverpool, I'm going to play for Tottenham. So you're going to play for Liverpool, then Tottenham. What about England? After when I've been Tottenham. Ang kanyang ngiti ay kayang pasayahin ang lahat ng nasa paligid niya. May espesyal na koneksyon si Arthur sa kanyang lola na si Madeleine, na tinatawag siyang Sunny Delight dahil napakamasayahin at sweet niyang bata. Nagdala siya ng labis na saya sa kanilang buhay. Firstly, Arthur was the happiest child. He was very, very much loved by everyone. He was my daughter's baby bear, and he was my sunny delight. He was always happy, and that's why I called him Sunny Delight.
ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi nagtagal. Sa loob ng kanilang tahanan ay nakakita si Arthur ng maraming karahasan. Halos palaging nauuwi sa pisikal ang mga away ng kanyang mga magulang nang si Arthur ay 1-year-old pa lamang. Nalaman ni Thomas na niloloko siya ni Olivia. Lumala ang tensyon sa kanilang relasyon at naging madalas ang kanilang mga away. Ang pagtataksil ni Olivia ay naging turning point na humantong sa isang magulong laban para sa child custody. Nagpa siya ang korte na magkaroon ng shared custody at lumipat si Olivia at Arthur sa Birmingham, kung saan sila nanirahan sa isang apartment sa Frensham Way sa Harborne kasama si Gary, ang bagong nobyo ni Olivia. Si Gary na may anak mula sa nakaraang relasyon ay hindi kasama ang kanyang anak sa kanyang tahanan. Noong 2013, naharap siya sa kasong pambubugbog laban sa ina ng kanyang anak na nagtulak sa kanya upang baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsali sa Alcoholics Anonymous. Sa lahat ng ito, si Arthur ay nadamay sa gitna ng magulong mundo na punong-puno ng kawalang katiyakan. Sa murang edad ay kinailangang tiisin ang napakaraming bagay, na higit pa sa dapat maranasan ng isang bata. Ang simula ng kwento ng pagmamahalan nina Olivia at Gary ay agad na nasira ng pagiging possessive. Ang kanilang relasyon ay isang roller coaster. Ang masasayang pagsasama nila ay tila natapos na. Si Peter, na ama ni Olivia, ay lalong nag-aalala habang nakikita niya ang pagkasira ng relasyon ng dalawa. Tumating ang sukdulan nang malaman ni Gary na may ibang lalaki si Olivia. Naghiwalay sila ngunit hindi nagtagal ang kanilang paghihiwalay at biglang nagpa siya si Olivia at Gary na magkasundo ulit. Nang magkabalikan sila, ibinahagi ni Gary ang kanyang pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay sa kanyang kapatid na si Katie. Nahihirapan si Katie na unawain ang mga sinabi ni Gary kahit na akala niya ay maayos ang lahat. Hindi niya maisip na ang masayahin niyang kapatid ay mag-iisip ng ganito. At noong February 23, 2019, isang delivery driver ang pumasok sa Frensham Way Apartments at napansin ang malaking patak ng dugo sa daan. Habang papalapit siya, nakita niya ang walang buhay na katawan na nakasandal sa fire exit. Ang lalaking sugatan ay walang malay, kaya't agad na tumawag ng ambulansya ang driver. Si Gary Cunningham iyon. Agad na dumating ang pulis at ambulansya, ngunit huli na ang lahat. Sa edad na 29, si Gary ay patay na. Kumatok ang mga pulis sa mga pinto upang makakuha ng impormasyon hanggat maaari. May nagsabing nakarinig siya ng lalaking sumisigaw sa pasilyo at sinundan ito ng katahimikan, ngunit hindi niya gaanong binigyang pansin iyon. Posibleng si Gary iyon at natagpuan ng mga pulis si Olivia na parang tuliro. Walang ekspresyon habang nilalampasan lamang ang katawan ni Gary. Sinabi niyang matagal nang hindi stable ang kanyang kasintahan at iginiit niya na hindi na tama ang estado ng kanyang pag-iisip sa mahabang panahon. Ang balita ng pagkamatay ni Gary ay isang matinding pagkabigla para sa kanyang pamilya, ngunit halos inaasahan na ito ni Katie. Sa huli, natuklasan sa mga investigasyon at salaysay ng mga saksi ang katotohanan na nag-aaway sina Gary at Olivia at natagpuan ng mga pulis ang isang kutsilyo sa kusina sa apartment. Ang buong insidenteng ito ay naganap habang ang 5 taong gulang na si Arthur ay nasa apartment. Ang bata ay labis na natakot at walang idea kung ano ang nangyayari o kung bakit dinadala ng mga pulis ang kanyang ina. Sinubukan ni Olivia na igiit na wala siyang maalala sa pag-atake, ngunit iba ang ipinapakita ng ebidensya. Sa pagkawala ni Olivia, ang biological na ama ni Arthur na si Thomas ang nakakuha ng buong kustodya sa kanya. Ang paborito niyang kasama ay ang kanyang tito Blake, kapatid ng kanyang ama, na bihira naman niyang makita. Nagsimulang magbago ang personalidad ng batang si Arthur. Ngayon ay may anxiety siya, bunga ng malalim na pag-aalala na baka mawala rin sa tabi ang kanyang ama, gaya ng nangyari sa kanyang ina. Nang pumasok ang February 2019, nagsimula na rin ang kanyang pag-aaral na nagdala sa kanya sa isang bagong mundo ng mga hindi pamilyar na mukha. Ngunit sa loob ng 4 na buwan mula nang magsimula siya sa eskwelahan, noong July ay na-diagnose si Arthur na may anxiety. Dahil sa kaguluhan sa kanilang tahanan, hindi na nakakagulat ito.
Habang sinusubukan ni Thomas na ayusin ang komplikadong buhay kasama ang kanyang anak, nakilala niya si Emma Tustin sa isang dating app. Ang hindi alam ni Thomas ay may masalimuot na nakaraan si Emma at mentally unstable upang mag-alaga ng bata. Dalawa sa kanyang mga anak ay ipinadala upang manirahan kasama ang kanilang mga ama. Sa kabila ng kanilang maliwanag na ugnayan, hindi komportable si Emma kay Arthur, na nakikita niya bilang hadlang sa kanyang relasyon kay Thomas. Samantala, si Olivia naman ay humarap sa korte dahil sa kasong pagpatay. Sinasabi niyang inatake siya ni Gary, ngunit hindi pinaniwalaan ng korte ang kanyang mga pahayag. Noong September 10, 2019, napatunayang guilty si Olivia sa kasong manslaughter sa Crown Court ng Birmingham. Ang leniency ng 18 years na sentensya sa kanya ay dahil sa mga issue sa mental health na kaugnay sa kanyang pag-inom ng alak. Sa edad na 26, nawala na kay Olivia ang lahat dahil sa kanyang bisyo, kabilang ang kustodya ng kanyang mahal na anak na si Arthur. Si Thomas na noon ay 29, ang nabigyan ng buong kustodya sa kanyang anak. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ng kanyang ina ay labis na nagpabigla kay Arthur. Nang mga panahong nakilala ni Thomas si Emma, si Arthur ay kakabalik lang sa eskwelahan matapos ang bakasyon. Noong una, sinabi ni Thomas kay Arthur na sumali ang kanyang ina sa army, ngunit may isang tao sa eskwelahan na nagsabi sa kanya na nasa kulungan ang kanyang ina. Agad na nag-alala ang kanyang mga guro at inirekomenda ng social services na sabihin sa kanya ang katotohanan upang maiwasan ang kawalan ng tiwala at kalituhan. Nang malaman ni Arthur ang totoo, nagbago ang kanyang pag-uugali, sa paaralan man o sa bahay. Akala ni Thomas ay umaarte lamang siya, ngunit sa totoo lang, nauunawaan ng lahat ang dinaranas ni Arthur. Nakakulong ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay nakikipagrelasyon sa ibang babae. Halatang labis na na-stress ang bata. Sa pagkawala ng kanyang ina, kinailangang mag-adjust ni Arthur sa pagtira kasama ang isang ama na halos hindi niya nakilala. Pagsapit ng Oktubre ng taong iyon, napansin ng mga guro ang malinaw na pagbabago kay Arthur. Halos hindi siya ngumingiti at hindi na siya ang masayahing bata na nakilala nila noong Pebrero. Ang tanging dahilan ng kanyang pagbabago ay mula noong nalaman niya na nasa kulungan ang kanyang ina at ang pagkakaroon ng bagong nobya ng kanyang ama na si Emma. Nagsimulang tumigil si Emma sa bahay ni Thomas tuwing katapusan ng linggo at tuwing Martes ng gabi at nagkakaroon sila ng mga regular na lakad sa isang lugar na tinatawag na Wacky Warehouse tuwing Miyerkules kasama si Arthur at ang dalawa sa mga bunsong anak ni Emma para sa playdates. May pagkakataon pang nabanggit ni Thomas sa kanyang ina na si Joanna Hughes na hindi komportable si Arthur kay Emma at hindi maganda ang pakitungo niya rito. Noong October 21, 2019, nakasama ni Arthur ang kanyang lola na si Madeline, ngunit biglang nagbago ang mood nito nang sunduin siya ng kanyang ama at nang sabihin ni Thomas na kasama si Emma sa kotse ay nag-iiyak siya at ayaw niyang sumama. Dapat sana ay magkikita si Arthur at ang kanyang ina sa susunod na linggo, ngunit makalipas ang 2 araw, sinabi ni Thomas kay Madeline na hindi maaaring makita ni Arthur ang kanyang ina at hindi rin niya tatanggapin ang mga liham ni Olivia. Ang hindi nila alam ay pinagbabawalan siyang makita ang kanyang lola na kanyang tanging sandigan mula nang magbago ang lahat. Si Madeline ay hindi maintindihan kung bakit nangyari ito. Wala siyang ideya na iyon na pala ang huling beses na makakasama niya si Arthur. I last saw Arthur on my birthday, 21st of October. As I say, he's very happy-go-lucky, and Arthur always had, as my daughter said, it's only something a mother would notice, but he'd lost the sparkle in his eyes. Noong Nobyembre, sinabi ni Thomas sa paaralan na kailangan ng tulong ng kanyang anak dahil sa kanyang pagbabago sa ugali. Samantala, nag-iwan ng mga regalo si Madeline sa pinto ng kanilang bahay para kay Arthur, umaasang makikita niya ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi ito nakarating sa kanya dahil natagpuan itong nakabalot pa din at itinabi lamang sa bahay. Nang magplano si Thomas na lumipat na kasama si Emma, hindi pumayag ang kanyang ina at noong January 1, 2020, nagkaroon ng malaking pagtatalo si Thomas at ang kanyang ama na si Chris Hughes dahil nakikita niya ang hindi tamang pagtrato kay Arthur sa bahay.
Ngayon, hindi na din pinapayagang makita ni Arthur ang kanyang mga lolo't lola sa ama, pati na ang paborito niyang tiyuhin na si Blake. Walang ni isa man sa parehong mga kaanak ang pwedeng makita ng bata. Sobrang miss niya ang kanyang lola na si Madeline at sobrang nalungkot ang bata. Matapos ang ika-6 na kaarawan ni Arthur, noong Enero, dinala siya ni Thomas sa doktor. Nag-aalala siya dahil ayaw niyang bitiwan ang kanyang mga stuffed toys. Ngunit sinabi ng doktor na normal lamang sa bata ang paglalaro ng mga laruan. At noong March 4, umiiyak si Arthur sa paaralan dahil kinuha ng kanyang ama ang paborito niyang teddy bear. Sinabihan ng mga guro si Thomas na huwag masyadong mahigpit sa pagdisiplina sa bata. Sinubukan ni Arthur na maghanda ng almusal para kay Emma para sa Mother's Day, ngunit tinanggihan siya ni Emma at sinabing ayaw niya sa kanya. Humingi ng paumanhin ng bata, ngunit tila walang epekto ito. Sinabi pa niya kung gaano niya kamiss ang kanyang ina, ngunit tila walang nakikinig sa kanya. Hanggang sa mag-umpisa ang lockdown sa UK kinabukasan at lumipat sina Thomas at Arthur sa bahay ni Emma. Sa kabila ng mga paalala mula sa ibang kamag-anak, sinama pa rin siya ni Thomas sa bahay ni Emma. Ang bahay na iyon ang naging lugar ng kanyang pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Kalaunan, nagkaroon ng away si Arthur at ang anak ni Emma na nauwi sa sagutan ng dalawang ama. Nag-away rin sina Thomas at Emma dahil kinampihan ni Emma ang kanyang dating asawa, kaya dinala ni Thomas si Arthur sa bahay ng kanyang ina na si Joanna. Sinabi ni Arthur sa kanyang tiyuhin na si Blake ang lahat tungkol sa kung paano siya tratuhin ni Emma. Nang mapansin ni Joanna ang mga pasa ni Arthur habang pinapalitan siya ng damit, pinaalalahanan niya si Thomas na mag-isip ng mabuti bago bumalik kay Emma. Lalong dumilim ang sitwasyon ni Arthur nang magkabati sina Thomas at Emma habang nananatili siya sa kanyang mga lolo't lola. Ikinuwento naman nina Joanna at Chris Hughes kay Madeline na sinasaktan si Arthur. Bilang isang nurse, alam ni Madeline na hindi ito mga simpleng aksidente. Noong April 2020, inireport niya ang lahat sa social services. Alam niya ang mga babala ng pananakit dahil sa kanyang karanasan sa nursing at ito ang pinakamabigat para sa kanya. Kinabukasan, isang pagpupulong ang isinagawa kasama si Jane Kavanaugh mula sa Solihull Council upang siyasatin ang sitwasyon. Ipinakita kay Kavanaugh ang isang bahagyang pasa na sinabi ng magkasintahang Thomas at Emma na dulot ng play fighting, nagkaroon ng safety assessment ngunit walang nakitang agarang panganib. Gayunpaman, maaaring mas maraming detalye ang lumabas kung nagkaroon sana sila ng surprise visit sa bahay. Inireport din ng tiyuhing si Blake ang mga pasa ni Arthur sa pulisya, ngunit walang naging aksyon ang mga ito. Noong April 20, 2020, tumawag din si Joanna sa paaralan ni Arthur upang ipahayag ang kanyang pag-aalala, ngunit binalewala ito ng departamento. Hindi man lang tumawag pabalik ang pulisya o nagsagawa ng investigasyon. Sinabi lang nila na hindi na kailangang mag-imbestiga dahil hawak na ito ng social services at binalaan pa si Blake na aarestuhin siya dahil sa reklamo ng kapatid na si Thomas kung pupunta siya sa bahay. Sa kabila ng mga issue ni Emma sa mental health, madalas na iniiwan siya ni Thomas na kasama ang mga bata. Dahil dito, gumawa ng anonymous na tawag sa social services ang stepfather ni Emma na si John Dutton noong May 2020. Inireport niya na nasa panganib si Arthur sa kamay ng magkasintahan, ngunit nakagugulat dahil walang aksyong ginawa ang social services. Samantala, nag-alok naman ang paaralan na tanggapin si Arthur kung sakaling nahihirapan si Thomas na humanap ng mag-aalaga sa kanya habang nagtatrabaho. Ang totoo, labis lamang na nag-aalala ang kanyang mga guro para sa kanya, ngunit tinanggihan ito ni Thomas. Sa kabila ng lahat ng ito, walang kontak si Olivia sa kanyang anak. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Arthur, ngunit dahil sa kanyang kamakailang pagkakakulong ay hindi siya pinagbigyan. Nang bumalik ang normal na sitwasyon at matapos ang lockdown noong June 2020, hindi na bumalik si Arthur sa paaralan. Gumawa si Thomas ng iba't ibang dahilan para sa kanyang pagliban. Isang linggo ang lumipas. Noong June 15, isinama ni Emma si Arthur sa isang salon para magpagupit. Napansin ng hairdresser na ang bata ay sobrang payat at nanginginig. Kinabukasan, June 16, bumalik sina Thomas at Emma sa bahay ng hairdresser para tapusin ang buhok ni Emma. Palihim na inalok ng kapartner ng hairdresser si Arthur ng tubig, ngunit natakot si Arthur at hindi niya ito tinanggap, natatakot siyang magsalita. Nang araw ding iyon, umalis si Thomas para sa ilang gawain
at nag-text si Emma sa kanya tungkol sa pagkakabagok ng ulo ni Arthur sa sahig. Pagbalik ni Thomas, tumawag sila ng 999 dahil sa kalagayan ni Arthur. Ambulance service, is the patient breathing? Barely. Okay, is he breathing right now though, even if he's... Is he breathing, Tom? He keeps taking big dark breaths. Basically, my 6-year-old stepson is fallen, he's banged his head. Okay, And while he was on the floor, he's banged his head another 5 times. okay. He's lost colour, he's got a big lump on his head. Awake? So what's Is sorry? he awake? He's half in and out, but Okay. he's banged his head quite hard. Is his breathing noisy or abnormal? Is it noisy or abnormal? It's barely there, he's barely breathing, he's in and out, he's taking it hard. Okay. He's basically been treating us all like shit. He's threw himself on the floor, he's headbutting the floor. I'm trying to pick him up in the process, he's headbutting me in the process. Okay. I've got him up, he was breathing like a little bit better at first. Yeah. Washed him down, put some water down him, tried to obviously get him Okay. like a bit more colour in him, but then obviously I've seen the lump on his head that he's done to himself. Right. Help's been arranged for him. Okay. Yeah. Try and keep calm for me. Can you get him Yeah. lay out flat on his back? Flat on his back. How Yeah, old on is his he? He's 6, nearly 7. 6 years old. Okay. Yeah. Right, there with me. And He's losing colour, he's very pale, but obviously it's a big bang. He's knocked himself out by the look of him. And he's barely breathing now. He's breathing, he's barely breathing, he's lifeless at the minute. Sa body cam footage, ipinaliwanag ni Emma na sinaktan daw siya ni Arthur habang sinusubukan niyang pigilan itong sakta ng sarili. Just briefly, what happened? Basically, he'd gone out to get me a birthday cake for the kids. Arthur was told to sit on the thinking step. Arthur's put himself all over the floor. He's banged himself off the radiator. He's hit me. He's kicked me in the process of me trying to get him back on the thinking step. He's then gone on all fours on the floor, and I've told him to get up. And I shut the door over, and all I heard was a crack off the floor. He was headbutting the floor on all fours. Headbutted the floor once, said, "Off, get up, you're going to hurt yourself. I've phoned your dad." He went, "I don't care." At that point, he was fine. And then he dropped his head again as I've tried to bear hug him and pick him up, and he headbutted the floor 3 times. Here on this Yeah, cob. round about, the door was shut, so if you go in, I'll show you. Sa huling bahagi ng kanyang interview sa pulisya, nagsimulang magsalita si Emma tungkol sa ugali ni Arthur sa panahon ng lockdown at sa unang pagkakataon tila nagpakita siya ng emosyon. Like I say, he's like, the last 6 months, he's battered both my kids, he's smashed this house to pieces, he's battered his dad, he's hit me. When I tried to get him off the floor from headbutting the floor, he headbutted me, and he kicked me and he's hit me. Yesterday we went to my friend's house, and he pushed me down 5 stairs. "You're not my real mum, I hate ya. I'm gonna get my mum to kill you," he said. And even so, I've done my best for that kid. I tried to get him off the floor. Dinala ng mga paramedic si Arthur sa ospital. Inireport ng mga doktor ang mga pinsala sa pulisya na nagresulta sa pag-aresto kina Emma at Thomas sa hinalang pananakit kay Arthur. Matapos ang mahigit 7 buwan, muling nakita ng lola niyang si Madeline si Arthur sa ICU. At noong June 17, halos 10 oras matapos dalhin si Arthur sa ospital, inalis ng mga doktor ang kanyang life support at sa kabila ng matinding pinsala sa utak, natagpuan din nila ang 130 na iba pang hindi maipaliwanag na mga sugat sa kanyang katawan. Ang pagsisiyasat tungkol sa sinasabing aksidente sa bahay ay naging isang investigasyon sa pagpatay. Si Olivia na walang magawa at nasa kulungan ay natanggap ang kalunos-lunos na balita. Ang pagsisiyasat sa buong detalye ng mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Arthur ay tumagal ng ilang linggo. Ngunit nakita ng mga detective sina Emma at Thomas bilang mga salarin sa loob lamang ng ilang oras. Sina Emma at Thomas ay humarap sa paglilitis sa Coventry Crown Court, kung saan natuklasan ng pulisya ang maraming ebidensya kasama na ang mga WhatsApp messages at mga video. When West Midlands police officers took their mobile phones off them, that's really where the case was pretty much decided there and then. But there was so much evidence on those phones, text messages between the two, detailing Arthur's punishments, but also a clear pattern that had developed during those month or so during lockdown of utter cruelty. Sa huling mga araw ng buhay ni Arthur, lalo pang tumaas ang antas ng pang-aabuso na kanyang dinanas. Ang mga text messages ay nagpapakita na si Emma ay sinisisi si Arthur sa mga away sa bahay at nagrereklamo tungkol sa pagbabantay sa kanya. Hanggang sa natutunan ni Thomas na tularan at tanggapin ang pagmamalupit ni Emma sa kanyang anak.
Siya ay pinagbawalang kumain ng sapat at pinagbabawalang uminom ng tubig. When you hear some of the language that they used about Arthur, it's really heartbreaking and disturbing. Tustin describes him as Satan and Hitler. She calls him the C word. And Hughes, instead of defending his son in his replies, he calls his son a weasel. And they seem to egg one another on. So she will say to Hughes the punishment that she's going to give to this poor little boy. And in response, he said things like, take his neck off or just finish him. Ginamit din ni Emma ang kanyang telepono upang i-record ang umano'y masamang ugali ni Arthur. Ngunit ang mga kuha niya sa video ay nagpakita ng kanyang malupit na pagtrato sa bata. Si Arthur ay makikitang hinang-hina. Sa sala siya natutulog sa isang maruming sapin ng kama. Ang mga audio recordings ay nagsiwalat lamang ng bahagi ng kanilang pagmamalupit, kasama ang mga video kung saan makikita sila na nakaupo sa sofa, nagkakatuwaan habang kumakain ng McDonald's, habang si Arthur ay nakatayo sa pader at hindi pinapayagang gumalaw habang sila ay kumakain sa harap niya. Sa isa pang insidente, sa pinakamainit na araw ng taon dumaan ang isang ice cream van sa labas ng bahay at bumili si Thomas ng 2 ice cream cone, ngunit hindi iyon para kay Arthur o para sa iba pang mga bata, kundi para sa kanilang 2 lamang. Nakaupo sila at kumakain ng ice cream sa harap ni Arthur habang pinilit nilang pagsuotin siya ng makapal na damit at pinatayo sa tabi habang sila ay nag-i-enjoy sa kanilang ice cream. Hindi lang ito simpleng pagpapabaya, ito ay panggugutom na may kasamang matinding kalupitan. Ginamit ni Madeleine Halcrow ang iba't ibang plataporma upang bigyang liwanag ang kaso ni Arthur at ang pagpapabaya ng social services. Nananawagan siya ng agarang aksyon laban sa pang-aabuso. Sa isang nakaraang pagbisita ng social worker na si Cavanaugh noong April 17 ay pinilit sina Arthur at ang kanyang stepbrother na magsinungaling tungkol sa kanilang kalagayan. Pinayagan pa ng magkasintahan si Arthur na mag-swimming sa pool noong araw na yon para manipulahin ang kanyang mood. Sa isa sa mga nakakadurog na recording, narinig si Arthur na umiiyak habang natutulog sa sahig ng sala. Madalas niyang tawagin ang kanyang lola at ang tiyuhin niyang si Blake. Sa isang video makikita na si Arthur ay umiiyak humihingi ng tulong at sinasabing, "Blake, no one loves me," at "No one's going to feed me." Ngunit walang pumapansin sa kanya. Si Emma Tustin ay napatunayang guilty sa kasong manslaughter noong December 2021 at hinatulan ng habambuhay na pagkakulong na may minimum na 29 years bago siya maaaring lumaya. Si Thomas naman ay hinatulan ng 24 years na pagkakakulong. Ang vigil na ginanap para kay Arthur ay nagdulot ng luha sa marami. Kahit ang football team na labis niyang mahal ay nagbigay-pugay sa kanya sa isang laro, kung saan maririnig ang sigaw na, "Mahal ka namin, Arthur," sa buong stadium. Matapos ang trahedya, nanawagan si Olivia Halcrow sa korte para sa maagang pagpapalaya. Habang nakakulong, wala siyang magawa ni hindi niya kayang harapin ang pumatay sa kanyang anak o maipahayag ang kalungkutan na nararamdaman niya. Nais ni Olivia na malaman ng mga tao kung sino talaga si Arthur. This is from my daughter Olivia Slabindo Halcrow, Arthur's mom. Following the verdict of my son's trial, I'd like to take this opportunity to focus on the life Arthur lived and to celebrate the little beautiful boy I knew and loved deeply. The details of Arthur's case are harrowing and incomparable, but I want people to know who Arthur was, from his huge smile and personality to his gentle and caring nature. All mothers are biased, and I believe that their children are the best, and I am no different. Arthur was the light of my life. He wasn't just my only child, he was my best friend. Never did I imagine he would have been taken from this world so early in his life. Hindi natatangi ang kaso ni Arthur.
Noong 2021, sinabi ng NSPCC na tumataas kada taon ang mga kaso ng pang-aabuso at pagpapabaya sa mga bata na may 72 cases bawat araw sa England. Ang kaso ni Arthur Labinjo Hughes ay nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Maraming nagtatanong kung paano nagkulang ang mga sistema ng social services at ang pulisya sa kanilang tungkulin na protektahan ng bata. Maraming panawagan ang lumabas para sa pagbabago ng sistema at pag-review sa mga kasalukuyang patakaran para sa child protection services. Ang malungkot na sinapit ng batang ito ay paalala sa lahat na mahalagang maging mapagbantay at maagap sa pagprotekta sa mga bata. Hindi lamang ito kwento ng isang bata na nawalan ng buhay, kundi kwento ng isang sistema na kinailangang magising upang mapigilan ang mga ganitong klaseng trahedya. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.